So, meron daw siyang 10,000, ano ang pwede niyang gawin para lumago ito. Nag-suggest siya kung okay lang daw mag-sari-sari store. So, ako, hindi ako against sa sari-sari store. Pero kung 10,000 isari-sari store mo, of course, pag mag-sari-sari store ka, kailangan mo ng lugar. So, magtatayo ka pa niyan. So, mababawasan pa yung 10,000 mo. Then, of course, sa pamamalengke, kailangan mo ng transportation. So, gastos din yun. Ngayon, pag kunyari may tindahan ka na, hindi mawawala yung mangungutang. Sa umaga, kunyari si kumare mo, pautang muna ng ganito, pang breakfast lang ng anak niya or pang baon or whatsoever. Andyan yung stress. Hindi ka pa nga, wala pa nga bumibili, may nangungutang na. Hindi mawawala yan sa sari-sari store. Then, kunyari naman tanghali, antok ka na. Pabili po, anong bibilhin? Isang candy. Diba? So, para sa akin, hindi, ang iba ipapasok naman sa bangko. So, para daw kunyari may saving. So, sa bangko, ilalagay mo yung pera mo. Ano mangyayari? Gagamitin niya ng bangko para ipahiram sa iba with higher interest. Tapos, then, kung hindi ako nagkakamali, kailangan mo dyan ng transaction for every 4 months, mga ganun, para kahit pa paano nagagalaw yung account mo. Para kahit pa paano may transaction. Ngayon, para sa akin, kung 10,000 meron ka, mas maganda, i-buy and sell mo siya online. So, para sa akin, trading hindi kailangan ng effort masyado. Kahit kunyari, nagkakape ka, pwede mong gawin. So, ang kailangan mo lang, of course, mag-aral ka ng basic analysis, guide, support, and resistance, at dagdagan mo ng pasensya. Kasi sa trading, para ka rin naman may tindahan. So, ito yung mga asset na pwede mong ibenta at bilhin, no? Tapos wala ka pa masyadong stress. Sa 10,000, sa tingin ko, napakadali na lang kitain yung 100 a day sa 10,000 na capital kung marunong ka na sa trading. Diba? So, for example, ako, pag nag-trade kasi ako, $10 to $50 lang sa per trade ko. So, ipapakita ko sa inyo kung magkano pwede mong kitain, for example, sa $10. So, meron ako ditong $11 na trade. So, magkano ang kita ko? $7 or 564 yung ROI. So, sa trading, hawak mo yung pera mo. Pag kailangan mo na, pwede mong kunin. So, para sa akin, kunyari sa bahay ka lang or empleyado ka, gusto mo ng side hustle, mag-aral ka ng trading. Kung ayaw mo sa cryptocurrency, nandyan si Forex, nandyan si stock market. Kasi kahit empleyado ka, what if mawalan ka ng trabaho? Or kung isa ka namang student, kahit graduate ka ng college, aminin na natin, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya dapat may side hustle ka. So, sa mga gusto ng side hustle, aralin nyo yung trading. May pera sa trading. All you have to do is learn first. If you learn, you earn. Okay? Yun lang. Thank you.